yung pagsabi nyo pa lang na Iglesia ni Manalo, mali, malicious, and libelous. Hindi nyo nga alam kung ano ang proseso ng pagpili ng leader sa iglesia. Hindi po dynasty ang pagpili ng leader sa iglesia. Dumadaan po yan sa tamang proseso. Magandang araw mga kaistorya. Welcome sa ating programa at balitaktakan na naman tayo sa mga maiinit na mga issue, mga kaistorya. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please click the notification bell and subscribe. Kung ikaw naman ay nanonood sa aking Facebook page or TikTok account, please don't forget to follow and like, comment, and share mga kaistorya dito sa ating Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Bago ang lahat mga kaistorya, para mas uminit pa ang ating balitaktakan ngayon sa araw na ito, ay uminom muna tayo ng ating paboritong spirulina ng bayan. Ito kasi yung di kalidad na spirulina ng bayan, Genesis Organic Spirulina. Alam nyo ba, itong Genesis Organic Spirulina, ito sikreto ko pero ngayon hindi na sikreto kasi alam nyo na Ito ang aking food supplement na tinitake ko araw-araw para laging masigla ang ating katawan at sharp ang ating mind and memory. Kasi hindi po ito synthetic drug mga kaistorya. Ito po ay isang plant na itinanim sa isang fresh mineral water with a very low pollution, low pollution. Ito ay maraming mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya Genesis Organic Spirulina na tayo mga kaistorya. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. So take muna tayo mga istorya para mas lalong uminit ang ating balitaktakan ngayon. Hindi po Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Tingnan nyo ang pangalan sa Securities and Exchange Commission kung yun ba ay Iglesia ni Manalo. Ang nakatatak doon since 1914, Iglesia ni Cristo. At hindi po pagmamay-ari ng mga Manalo ang Iglesia ni Cristo. Hindi po pagmamay-ari ng Manalo family ang Iglesia ni Cristo. Kaya yung pagsabi nyo pa lang na Iglesia ni Manalo, mali, malicious, and libelous. Hindi nyo nga alam kung ano ang proseso ng pagpili ng leader sa iglesia. Dumadaan po yan sa tamang proseso. Merong proseso dyan mga kaistorya. Kaya wag niyong sabihing Iglesia ni Cristo ay Iglesia ni Manalo kasi wala kayong alam. Kung naging tagapamahalang pangkalahatan man ang kapatid na Eranio Manalo noong pinagpahinga na ang kapatid na Felix Manalo, at naging tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo Manalo noong pinagpahinga na ang kapatid na Eranio Manalo, hindi dahil may dynasty. Dumaan yan sa proseso. Dumaan yan sa proseso. Hindi yon kagustuhan ng ama na ang anak ang ilagay niya. Hindi, dumaan yan sa proseso mga kaistorya. Kaya bakit nyo sasabihin Iglesia ni Manalo? Kung ang iglesyang ito ay iglesia lang ng tao,
kung ang sinusunod ng mga miyembro ng INC ay utos lang ng tao at hindi utos ng ating Panginoong Diyos. Sa tingin mo ba, kaistorya, lalaki ng ganito ang iglesia? Nagsimula ang iglesia, isang tao, walang yaman sa mundo, walang halos pinag-aralan. Kung ang sukatan ay kakayahan lang ng tao, hindi kayang itaguyod ng kapatid na Felix Y. Manalo ang iglesia. Tapos ang kabangga niya ay ang mga naglalakihan at mga mayayamang relihiyon na established na during that time. Kung ang pinagbatayan ay kakayahan lang ng kapatid na Felix Manalo, wala lang iglesia ngayon. Pero magsuri kayo, mag-research kayo. Ano na ang iglesia ni Kristo? Ano na ang naabot ng iglesia ni Kristo? Nagsimula sa isang tao, now it is a global religion. Hindi lang ang kapakanang espiritual ng mga kapatid ang inaasikaso at tinitignan, ipinagmamalasakit ng pamamahala, kundi maging sa mga socio-civic activities, maging sa pagtulong sa mga nangangailangan, miyembro man o hindi miyembro, ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yung mga tinatawag na aid for humanity, hindi lamang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang mga bansa at kahit sa mga mayayamang mga bansa, tumutulong ang Iglesia ni Cristo. Suriin nyo yung mga sustainable livelihood program. Tingnan nyo ang mga sustainable livelihood programs ng Iglesia ni Cristo. Suriin nyo, ang dami, hindi na mabilang. Ito na lang sa Africa. Ilan ng mga non-government organizations ang nagsasabing tulungan natin ang Africa. Ilan ng mga concerts ng mga artista, mga fundraising concerts ng mga artista para matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Africa. Pero sino ang gumawa ng napakatatag, ulitin ko, napakatatag na sustainable livelihood program? Iglesia ni Cristo. Eco-farming project. Isummarize ko na lang yung concept. Ang Iglesia ni Cristo ang nagpondo para mabili yung mga lupa dyan sa Africa, para ma-develop into a farm, into a poultry industry, into a cattle industry. Tapos pinagtrabaho yung mga Aprikano na halos wala nang makain, na ang kinakain, mga kaistorya, ay lupa sa sobrang gutom. Ang gumawa nun, Iglesia ni Cristo. Nag-develop ng farm, nagsweldo sa kanila, yung mga output nila, production nila, sino bumibili? Iglesia ni Cristo din, para siguradong may mapupuntahan yung mga production, yung mga output nila. Yun ang tinatawag po na sustainable livelihood program. Sino ang gumawa nun? Sino ang nagkaroon ng ganung project? Iglesia ni Cristo. Hindi matatapos ang vlog na ito kung isa-isahin natin lahat ng mga achievements ng Iglesia ni Cristo na nagsimula lang sa isang tao. Ngayon sasabihin nyo, Iglesia ni Manalo. Sa tingin nyo ba, mga kaistorya, lalaki, lalago at iyayaman ng ganito ang iglesia kung tao lang? Kung naglolokohan lang tayo dito? Suriin nyo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, noon siguro nagsimulang
Ang mga membro mahirap, walang pinag-aralan. Pero tingnan niyo mga membro ng Iglesia ni Cristo ngayon. All walks of life. May mahirap, may mayaman, may mga hindi professional, may mga professional, may mga doktor, may mga engineer, may mga general, may mga abogado, may mga judge, may mga prosecutor, may mga teacher, may mga broadcaster. Sa tingin nyo ba mga kaistorya, mamamalagi yan sa Iglesia ni Cristo kung naglolokohan lang tayo dito? Kung tao lang ang sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi po. Ang sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang unang-una sa lahat ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Kung ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ay sumusunod at nagpapasakop sa namamahala sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, hindi sa dahil ang kapatid na Manalo ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo. Hindi po. Ang pagsunod at pagpapasakop ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, dahil yon ay utos at aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya, bakit kayo maniniwala sa mga bashers? Bakit kayo maniniwala kay Epifanio Labrador? Bakit kayo maniniwala kay Aling Marie? Bakit kayo maniniwala sa ibang mga vloggers na hindi naman Iglesia ni Cristo? Wala namang idea kung ano ang Iglesia ni Cristo. Kapag ka nagsasabi sila ng paninira sa Iglesia ni Cristo, puro lang naman sabi ni Kuan, narinig ko kang Kuan. Anong tawag doon? Chismis. Ano ba ang credibility nila na magsabi kung ano ang Iglesia ni Cristo? Kung interesado ka kaistorya kung ano ang Iglesia ni Cristo, bakit ganito ka-devoted ang mga membro ng Iglesia ni Cristo? Bakit ganoon na lang ang paglago ng Iglesia ni Cristo? Bakit ganoon kadisiplina or disiplinado ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Bakit ganoon na lang magmahal at magpasakop ang Iglesia ni Cristo sa pamamahala? Suriin mo. Ikaw mismo, ikaw na nanonood ng video na ito, ikaw ang magsuri. Magbasa ka ng Pasugo Magazine. Pumunta ka sa mga official websites and social media platforms ng Iglesia ni Cristo. At pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo. Hanapin mo ang ministro doon, ang manggagawa. Sabihin mo, hinahanap mo ang destinado o ang ministro. Magsuri ka. Sumamba ka sa Iglesia ni Cristo. Magpadoktrina ka sa Iglesia ni Cristo para ikaw mismo, you yourself will see and experience what Iglesia ni Cristo is all about. Gagawin natin tong series uli mga kapatid ha, kasi hindi maiwasan na masasaktan tayo kapag ka sinasabing Iglesia ni Manalo Hindi po pwedeng pababayaan na lang natin ito. So ano yung masasabi nyo mga kaistorya? Please write your comments below and abangan nyo sa mga susunod na kabanata ng vlog na ito ay patuloy nating i-discuss kung bakit hindi Iglesia ni Cristo hindi Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And please, kung meron na kayong ads na nakikita dyan, please don't skip ads and hit the notifications bell hit all. And kung nanonood ka sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Maraming salamat at magandang araw.